kay Zoin, at sinabing mahiwaga raw ito. Sinabi niyang kumakain siya nito tuwing kinakabahan siya. Si Zoin, habang tinititigan ang dambuhalang candy sa kanyang kamay, ay nagbiro na baka makapatay ang kending ito kung ibabato sa iba. Pero ang sandaling iyon ng kulitan ay agad na naputol ng may biglang ma-realize ang bida. Lumingon siya kay Ding Feng at nagtanong kung nasaan si Dove. Napunta ang eksena sa dwarf na warrior na si Dove, natulala sa harap ng nagkikinangang asul na mga kristal. Ang ningning nito ay bakas na bakas sa kanyang mga nanlalaking mata. Hanghang-hanga siya sa dami ng mahiwagang mineral at tuwang-tuwang sumigaw na malapit na siyang yumaman. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagsimulang maghukay. Nang makakita pa siya ng iba pang deposito sa loob ng kuweba, lalo pa siyang pumasok sa loob, umaasang makakahanap ng mga pambihirang kristal. Kuminang ang kaniyang mga mata nang makakita siya ng isang gintong kristal na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Pero habang nagmamadali siyang kunin ito, biglang naglaho ang kristal at isang gintong liwanag ang bumalot sa buong katawan niya. Samantala, sa panig naman ng grupo, nagrereklamo na si Ding Feng dahil sa layo ng nilakad nila. At nagdududa kung dumaan nga ba talaga si Dove doon. Sinabi ng bida na ito ang pinakaposibleng lugar, dahil ang mga dwarf ay likas na nahuhumaling sa mga minahan. Biglang nayanig ang dungeon at isang nakakabinging dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Isang anino ang mabilis na lumabas mula sa dilim at tumatakbo ng mabilis. Itinuro ito ni Ding Feng at sumigaw na si Dove yon. Sumisigaw si Dove sa lahat na tumakas at tumakbo na sila. Sa likuran niya, may mga golem na bato na walang tigil sa paghabol sa kaniya. Tumawa ng nakakaloko si Ding Feng at sinabing takot lang pala si Dove sa ilang pirasong golem habang binubunot ang kanyang espada, pero isang mas nakakatakot na presensya ang biglang naramdaman. Isang pangalawang anino ang lumitaw, isang rare boss na level 7, ang Weeping Wrath. Nanlaki ang mga mata ng buong grupo nang makita ang dambuhalang estatwa ng isang babaeng may sungay, may nagniningning na berdeng mga mata, at ang buong katawan ay nilalabasan ng malapot na likido. Si Zoin, na nasa likuran, ay napamura na lang sa kanyang isip dahil sa malas nila at sinisisi ang dwarf na nagdala ng halimaw na iyon sa kanila. Nang hindi na nag-iisip, bigla siyang tumalikod at nagpulasan ng takbo dahil mas mahalaga sa kaniya ang mabuhay kaysa makakuha ng experience points. Lumitaw ang pasukan ng dungeon na nababalot ng maliwanag na berdeng liwanag. Ang buong grupo ay nagsimulang tumakbo patungo doon habang hinahabol ng nakakatakot na estatwa. Habang ginagamit ang kanyang buong lakas, napansin ni Ding Feng na ang nilalang ay nag-iipon ng enerhiya sa bibig nito. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng rumaragasang berdeng asido sa tapat. Nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang huminto ang bida. Si Ding Feng, na naguguluhan, ay nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Kalmadong sinuri ng bida ang sitwasyon, masyadong malawak ang tatamaan ng asido para maiwasan pa ito. Agad niyang ginamit ang kaniyang shield ng liwanag at inutusan ang lahat na magtipon sa paligid niya. Isang proteksiyon na harang. Ang nabuo saktong pagbagsak ng asido sa kanila. Nanatiling matatag ang shield kahit na ang lupa sa paligid ay natunaw agad, pero nagsimula na itong humina. Naintindihan ng bida na ang kaniyang level 5 shield ng liwanag ay hindi kayang pigilan ng matagal ang asido ng isang level 7 boss. Ang kaniyang shield ng apoy ay hindi rin sasapat para protektahan ang buong grupo. Kung mananatili sila doon, tiyak na mamamatay silang lahat habang nag-iipon ng itim at pulang enerhiya sa kaniyang palad, gumamit siya ng isang skill. Twin Summon, Quick Summon, ang kakaibang enerhiya ay namuo sa harap nila at natigilan ang lahat ng maging anyo itong isang level 5 demonyo na si Rark. Si Dove, nagulat na gulat, ay nagtanong kung paanong ang isang simpleng adventurer ay nakakapag-summon ng demonyo, isang bagay na kahit ang pinakamalalakas na mandirigma ay nahihirapang gawin. Pero wala ng oras para sa mga tanong. Inutusan ng bida si Rark na maghukay ng tunnel para sa kanilang pagtakas. Mabilis na sumunod ang demonyo at gumawa ng butas na sapat na malaki para makagapang ang buong grupo. Naunang pumasok ang higanteng archer na si Elaine, nag-alinlangan si Ding Feng at nagtanong kung ano ang balak gawin ng bida. Sumenyas lang ang bida gamit ang kaniyang kamay na nagsasabing umalis na sila. Habang sina Elaine, Dove, at Ding Feng ay pumasok na sa tunnel, nag-aalalang nagtanong si Elaine kung makakaabot pa ba ang bida. Sa pagtakas, malungkot na sinabi ni Ding Feng na wala na siyang oras kapag nawala ang shield dahil aapaw ang asido sa loob ng tunnel. Si Dove naman, na ayaw iwanan ang kanilang leader, ay sumigaw na siya ay nakakahiya namang iwanan siya roon ng ganoon lang. Pero si Ding Feng, na parang wala lang, ay nagsabing siguradong may plano ang bida. Mula sa isang mataas na lugar, pinapanood ni Juyin ang kaguluhan. Gumaan ang loob niya dahil siya ang unang nakatakas. Kung nagstay siya roon, malamang isa rin siya sa mga mamatay. Bumalik ang eksena sa bida, na mag-isang nakaharap ngayon sa dambuhalang estatwa.
Humalakhak ang Wailing Rage nang tuluyang mawala ang shield, at kumalat ang nakatutunaw na likido. Pero sa gulat ng lahat, lumabas ang bida na wala man lang galos. Si Juyin, na nakamasid pa rin sa malayo, ay napatulala. Isang rare boss na level 7 ay dapat na mas malakas ang skills kaysa sa isang adventurer na level 5 lang. Paano niya nasira ang atake ng boss? Pero mabilis ding lumabas ang sagot. Nag-level up ang bida, may pulang enerhiyang bumabalot sa kanya habang lumalabas ang isang system notification. Ang flame shield niya ay naging flame armor na. Mas marami ng damage ang kaya nitong saluhin ng proteksyong ito, pero mas malakas din itong kumain ng mana at mananatiling naka-activate hanggat hindi pinapatay o maubos ng tuluyan ng mana. Magsisimula pa lang ang tunay na laban. Mula sa malayo, gulat na gulat pa rin si Juyin habang iniisip kung paano. Nagawang mag-level up ng bida. Napuno siya ng inis. Napahawak siya sa kanyang ulo at bumulong. Hindi niya talaga maintindihan ang nangyayari. Wala namang kinalabang monster ang bida. Kaya paano siya nakakuha ng experience? Gulong-gulo ang isip niya. Biglang bumalik ang eksena sa nakalipas na 5 minuto. Nakita ang isang demon na level 5 na ang pangalan ay Pondi. Kasama siya ng mga alagad ng bida, sa loob ng isang dungeon na level 6 habang nanghuhuli ng mga maliliit na demonyo. Kinausap niya ang mga kasama niya at sinabing, nalinis na nila ang halos buong dungeon. Kaya natural lang na mag-level up ang kanilang Panginoon, ang bida. Humarap ang arbiter na si Argus, isa ring demonyo, kay Pondi at sinabing mukhang bagong summon lang. Ang pesteng insekto na ito ng kanilang amo. Napaoo na lang si Pondi habang malalim ang iniisip, alam niyang hindi. Madali ang sitwasyon ng kanilang Panginoon. Gustong-gusto na niya itong tulungan sa laban kaya sinubukan niyang hanapin ang presensya nito. Umaasang masisomon din siya. Bumalik ang kuwento sa bida na nasa gitna ng isang napakatinding labanan. Isang dambuhalang estatwa ng babae ang nakatayo sa harap niya at ihahampas na nito ang higanteng paa nito para durugin siya. Parang eksena lang sa unang episode ng Solo Leveling. Agad siyang kumilos at muntik na siyang tamaan. Habang tumatakbo, kinuha niya ang kanyang espada sa inventory at mabilis na pinag-isipan ang sitwasyon. Alam niyang mabagal kumilos ang mga dambuhalang kalaban. Ang pag-atake sa ibabang bahagi ng katawan ang pinakamabisang paraan, kaya naman, walang alinlangan niyang tinaga ang paa ng estatwa. Dahil sa lakas ng tama, nawalan ng balanse ang higante at bumagsak ito sa lupa. Hindi sinayang ng bida ang pagkakataon at pinaikot ang kanyang espada, habang nagliliwanag ng ginto ang talim nito. Buong lakas siyang tumalon para tumapos ng laban. Pero bago pa siya makalapit, hinablot siya ng dambuhalang kamay ng estatwa habang nasa ere at pinitpit siya nito ng husto. Pinagmasdan ng babaeng estatwa ang kanyang nakasara na kamao, pero makalipas lang ang ilang segundo, may sumabog na nakasisilaw na gintong liwanag mula sa loob nito. Nadurog ang mga daliring bato at lumabas ang bida na wala man lang kahit isang galos. Swak na swak siyang lumapag sa noo ng estatwa at ginamit ang kanyang skill na Holy Light Slash. Bumaon ang matinding atake sa estatwa at naglabas ito ng shockwave na nagwasak sa buong paligid. Nagliparan ang mga tipak ng bato habang nakatulala ang mga miyembro ng grupo. Isang dwarf na warrior ang napanganga sa gulat at nagsabing, hindi siya makapaniwala. Isang level 6 na adventurer, tinalo ang isang level 7 rare boss ng mag-isa. Sa likod niya, si Dingfeng naman ay parang wala lang. Binaliwala niya ito at sinabing basic na galaw lang daw iyon. Pero hindi pa tapos ang laban. Nararamdaman ng bida na may mali. Kahit paubos na ang mana niya, parang masyadong madali ang naging laban. Hindi dapat ganito kadaling talunin ang isang rare boss na mas mataas ang level sa kanya. Bigla niyang napansin ang isang nakatutunaw na likido na unti-unting lumalapit sa mga durog na parte ng estatwa. Ang kulay berdeng likido ay nag-ipon sa paligid ng mga tipak ng bato, na parang naging lawa bago ito biglang lumutang sa ere. Kinabahan ng bida kaya agad niyang ginamit ang skill niyang flame armor. Habang binabalot siya ng apoy, lumitaw ang isang system warning sa harap niya, low mana. Bago pa man siya makakilos, biglang sumabog ang berdeng likido, at nagpakawala ito ng isang napakalakas na shockwave sa buong lugar. Napilitan siyang umurong at napangitnit na lang siya. Dahil sa kaunti na lang ang kanyang mana, hindi na magtatagal ang kanyang flame armor. Tumahimik ang paligid. Isang makapal at berdeng hamog ang kumalat sa buong battlefield. Si Hours, ang dwarf na warrior, ay nagtataka kung bakit ganito kakapal ang lason na hamog na ito. Hinala naman ni Dingfeng na baka sumingaw ang lason nang tumama ito sa lupa. Dahil sa tindi ng init ng apoy, tumatagaktak ang pawis sa noo niya habang bakas sa mukha ang matinding pag-aalala. May pangalawang phase pala ang boss na ito. Mas naging delikado pa ang paligid ng labanan. Hindi lang nakakalusaw ang hamog na ito, nakakabulag din ang paningin. Napaisip siya kung bakit ang bida nila. Bakit kaya hindi pa pinapalabas ng bida ang mga alagad niya para tumulong? Nanatiling nakulong ang bayani sa loob ng berdeng hamog. Inakala niyang mabilis na nagpapalakas ang mga alagad nito at malapit nang umabot sa level 7. Kailangan lang niyang kumapit ng kaunti pa.
Inilibot niya ang kanyang paningin, listo, at nag-aabang sa kalabang hindi niya makita. Bigla, may naramdaman siyang kakaiba, kaya agad niyang binunot ang kanyang espada at nagpakawala ng bolang apoy sa gitna ng hamog. Tumalsik ang mga labi sa paligid dahil sa pagsabog, pero habang naghahanda siyang sumugod uli, may biglang kamay na lumitaw sa likod niya. Halos wala na siyang oras para kumilos, bigla siyang natauhan. Ba, isa lang ba itong panlilinlang? Bago pa man siya makapag-isip, sumugod na sa kanya ang nakakatakot na babae na nasa second phase na ngayon. Pero buti na lang, sinalo ng kanyang armor na apoy ang lakas ng tama. Habang pinagmamasdan ang galaw ng mga atake nito, naintindihan na niya ang lahat. Alam na ng kalaban kung paano gumagana ang armor niya, pinipilit siya nito sa malapitang laban para ubusin ang depensa niya. Pero nagkamali siya. Masyado niyang minaliit ang bida. Biglang lumitaw mula sa ilalim ng lupa ang naglalakihang mga sipit ng Haring Alakdan na si Rark. Sinakmal ng halimaw ang mga paa ng kalaban kaya hindi ito makagalaw. Sa pagkakataong iyon, habang distracted ang kalaban, agad na umatake ang bayani. Sa isang mabilis at tumpak na taga, pinugutan niya ang nakakatakot na babae. Habang unti-unti nang nawawala ang makapal na hamog, siniguro ng mandirigmang unano na malinis na ang paligid. Kumaripas ng takbo si Ding Feng papunta sa pinuno nila habang tinatawag ito. Ang bida, na hingal pa, ay nagtanong kung nasaan ang iba. Bakit mag-isa lang si Ding Feng? Nasaan na ang ibang kasamahan nila? Ipinaliwanag ni Ding Feng na nagpumilit bumalik ang unanong gahaman sa ginto. Gusto raw nitong balikan ang mga mahiwagang mineral na naiwan nila kanina. Dahil hindi nagtitiwala si Elaine, sinamahan niya ito. Sinundan niya ito para bantayan. Lumipat ang eksena sa pinakailalim ng dungeon, kung saan simot na simot ang pagpupulot ng mandirigmang unanong si Dove. Sa kanyang kinuha ang mga mahiwagang kristal at isiniksik sa kanyang bag. Nangako siya sa sarili na walang makakalusot na kahit isang piraso. Pero nang akmang kukuha na siya ng isa pang kristal, may isang bota na tumapak dito. Pagtingala niya, nakita niya ang matalim na tingin ni Elaine. Galit na nagtanong ang babae kung ano ba talaga ang pinupulot niya. Kinabahan si Dove, pero biglang nagbago ang mukha niya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Napalingon siya sa dilim. Isang anino ng babaeng maitim ang balat ang unti-unting lumilitaw, at may dala itong nakakatakot na aura. Sa paligid niya, nakakalat ang mga kalansay sa sahig. Napabulong na lang sa sarili ang unanong si Dove. Nagtataka siya kung ano ba talaga ang pinupulot niya kanina pa. Nang baliktarin niya ang kanyang bag, mga buto ng tao ang naglaglagan. Para siyang binagsakan ng langit sa nalaman niya. Nanghihinang lumuhod siya at bumulong na baka nakulam siya. Isang gayuma pala iyon simula nang pumasok siya sa dungeon. Humarap siya kay Elaine habang nanginginig ang boses sa lito. Pero bakit ikaw? Bakit hindi ka tinablan? Nag-alinlangan muna ang dambuhalang si Elaine bago sumagot, hindi ko rin alam. Nag-isip si Dove, baka laso na usok iyon na nasa bandang ibaba. Dahil higante ka, hindi mo malanghap ang nasa ibaba. Pero ako na maliit. Nalanghap ko lahat. Nagbago uli ang eksena. Kausap ni Ding Feng ang bida. Napagpasyahan nilang tawagin na ang iba para umalis sa dungeon, pero may mali. Walang sumasagot sa mga tawag nila. Habang akmang itatapat niya ang kamay sa balikat ng bida, may isang matalim na liwanag ang humiwa sa hangin. Sa isang iglap, naputol ang kamay ni Ding Feng, at tumalsik ang palad niya sa malayo. Bumulwak ang dugo habang namimilipit siya sa sakit, at nanigas siya sa gulat. Palingon-lingon siya sa paligid. Sinusubukan niyang intindihin ang nangyari. Ang bida naman ay nakahandusay na at walang malay, malayo sa pwesto niya kanina. Ang pagkalito ay napalitan ng matinding takot. Anong nangyayari, isip niya. Nandito lang siya sa harap ko kanina. Sino ang pumutol sa braso ko? Pero wala nang oras para malaman ang sagot. Isang kinang ng bakal ang kumislap. Nahiwa ang leeg ni Ding Feng. Bumagsak siya nang wala ng buhay. Tumayo ang tagabantay ng dungeon sa harap ng bidang nakahandusay. Kumikinang ang mga mata nito sa kuryosidad. Kakaiba. May dala siyang aura ng demonyo. Kailangan kong suriin ang katawan niya. Kailangang malaman ko ang mga sikretong tinatago niya. Susugod na sana siya para tumira, pero may isang martilyong sumisipol na lumipad sa hangin. Dahil naramdaman niya ito, itinaas niya ang kanyang kamay at sinalo ito ng walang kahirap-hirap, habang nananatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Humakbang siya paatras at pinanood ang sandata na bumalik sa may-ari nito. Naroon si Dove, ang mandirigmang unano. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Nakahandusay na si Ding Feng, at wala ring malay ang bida. Nananatiling nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamay sa hawakan ng kanyang martilyo, siguradong nalason sila, at pilit na kinalaban ang mga guni-guni. Hanggang sa bumigay ang kanilang mga katawan, sa loob-loob niya. Kinakain siya ng pagsisisi. Huli na siya nang dumating. Ang pinuno ng piitan ay nasingkit ang mga mata, bakit nandito ang unanong ito? Hindi ba dapat ay naliligaw pa rin siya sa mga ilusyon habang naghahanap ng mahiwagang mineral? At nasaan na ang dambuhalang higante? Naantala ang kanyang pag-iisip nang may palasong humati sa hangin. Bahagya lang siyang nakaiwas.
Bumaon ang palaso sa pader sa kanyang likuran at nagpasabog sa mga bato dahil sa tindi ng tama nito. Siguradong ang higanteng mga ngaso iyon, hula niya. Malaki, pero napakagaling magtago. Bago pa siya makakilos ng husto, biglang sumulpot si Dove mula sa likuran, bitbit ang nakataas na martilyo. Agad siyang lumingon para saluhin ang sandata gamit ang kanyang mga kamay. Mas mababa ka ng 2 antas sa akin, tawa niya. Talaga bang akala mo ay masasaktan mo ako sa ganyang klaseng pag-atake? Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil napalapit ka na rin lang, tatapusin ko na ito ng mabilisan, isang malakas na. Bugso ng enerhiya ang lumabas sa kanyang palad, na nagpatalsik kay Dove ng malayo, pero isang bagong palaso ang muling lumipad sa hangin, diretso sa kanya. Elrana, susubukan mo akong atakihin ng patalikod? Akala mo ba hindi ako makakaiwas ulit? Pero, habang naghahanda siyang kumilos, isang kamay na parang bakal ang biglang humawak ng mahigpit sa kanyang binti. Si Dove, kahit sugatan na ay hindi sumusuko, at nanatiling nakakapit. Isang gulat ang rumehistro sa kanyang mukha. Bakit buhay pa ang unanong ito? Hindi ba sapat ang pinsalang ginawa ko sa kanya? Habang nagngangalit ang mga ngipin, bumulong si Dove, sandali. Huwag mo man lang subukang tumakas. Ang palaso ay ilang sentimetro na lang ang layo sa kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, nalaman niyang hindi na niya ito maiiwasan pa. Tumama ang palaso, at isang usok ang bumitaw mula sa pinagtabasan nito. Sa ngalan ng mga Diyos, napakalakas ng babaeng ito. Pero nang mawala ang usok, ang pinuno ay nakatayo pa rin, walang kahit anong galos. Hawak niya ang sandata, pero tunaw na ang dulo nito. Ginamit niya ang kanyang kakayahan na mabilis na pagkalawang para agad na tunawin ang palaso bago pa man ito tumama sa kanya. Nakatago sa liyon sa likod ng mga halaman, pinapanood ni Helen ang nangyayari. Tulala siyang napaisip, imposible. Wala man lang pinsala. Si Dove, na nakakapit pa rin sa binti ng pinuno, ay napasigaw sa matinding galit. Nanginginig ang kanyang boses sa sobrang gulat. Tiningnan siya ng pinuno ng pababa, habang may mapang-insultong ngiti sa mga labi. Akala niyo ba talaga ay matatalo niyo ako, kayong dalawang mahihinang adventurer? Tawa niya. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, nagpakawala siya ng isa pang nakakatunaw na atake, na sa pagkakataong ito, ay diretsyong nakatutok kay Dove. Pero, bago pa tumama ang atake sa target, narinig ang sigaw ni Helen mula sa mga halaman, tinatawag ang pangalan ni Dove. Kumiling ang tenga ng pinuno. Napangiti siya. Nalaman na niya kung nasaan ang kinaroroonan ng higanteng mamamana. Isang nakalalasong sinag-ang biglang lumabas na tumama ng diretsyo kay Helen at nagpatalsik sa kanya ng malakas. Muling humarap ang pinuno sa bida. Sa wakas, masusuri na niya ang misteryo ng demonyong aura nito. Pero laking gulat niya nang makitang ang mga katawan ni Ding Feng at ng bida ay naglaho na. Napatingin siya sa lupa kung saan may bakas ng dugo na patungo sa malayo at madilim na kagubatan. Nagbago muli ang paligid. Si Ding Feng, sa kabila ng kanyang malalalim na sugat, ay pasa ng bida na walang malay, habang humihingal ng malakas. Kumapit ka lang, bulong niya, hindi ka pwedeng mamatay dito. Ang rebultong momya ay nagbubulong. Sa sarili, nagbabala laban sa anumang pagtatangkang tumakas, bago nagpakawala ng isang nakalalasong sinag papunta kay Ding Feng. Ang atake na ilang sentimetro na lang ang layo, ay mabilis na lumipad kay Ding Feng, habang pasa niya ang bida. Ang eksena ay napunta naman sa nilalang na rebultong momya, na inamin sa sarili na hindi niya nakontrol ng maayos ang kanyang lakas sa ataking iyon. Inisip pa niya kung napatay ba niya ang espesyal na adventurer, na tinutukoy ang bida, at nang hinayang sa ganoong pag-aaksaya. Pero, habang pinapanood niya ang paligid, biglang lumitaw ang mga kamay ng bida. Sinabi niya na nagsisimula na niyang maintindihan kung paano gumagana ang kanyang kakayahan. Malinaw na sa puntong iyon na ang bida ay mas lalo pang lumakas. Isa na siyang adventurer na nasa level 7. Ang rebultong momia ay natigilan, at napasigaw na tumaas na naman ang level nito, at nagtaka kung saan nanggaling ang karanasan o EXP nito. Hindi nagtagal ay dumating ang kasagutan. Ang demonyong alagad ng bida ay katatapos lang talunin ang pinuno ng piitan. Ang demonyong si Pondis, matapos linisin ang buong lugar, ay kinumpirma na ang kanyang amo ay nasa level 7 na ngayon. Bumalik ang eksena sa bida na humarap sa rebultong momya at sinabihan itong wala siyang anumang hinanakit mula pa noong simula, habang naglalakad palapit sa kanya. Ipinaliwanag niya na mula nang pumasok sila sa piitan, unti-unti na siyang nakakaranas ng mga ilusyon dahil sa mahinang gas na nakalalason. Habang nag-iipon ng apoy sa kanyang kamay, sinabi niya na ang gas na ito, kapag nadikit sa kanyang apoy, ay maaari na ngayong magliyab. Dati, dahil sa mababang antas ng kanyang kakayahan, kasama na ang pagpigil sa mga katangiang madaling mag-apoy, ay naging imposible ang pagsiklab nito. Sa sandaling iyon, umatake ang rebultong momya. Isang kulay lunti ang pagsabog ang naganap habang
Nagpapakawala siya ng sunod-sunod na nakalalasong likido, at sumisigaw na dapat na itong mamatay, naiwasan ng bida ang bawat isa sa kanyang mga atake. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na lason habang sumisigaw na dapat na itong mamatay. Iniwasan naman ng bida ang bawat tira nito. Dinispatcha niya sila ng walang kahirap-hirap. Habang pinaliliit ang distansya sa pagitan nila, hiniwa niya ang baywang nito. Pinatamaan niya ito ng espada at malalim na hiniwa ang katawan nito, pero agad niyang napansin na naghihilom ang sugat nito. Gumagamit siya ng mahika para sa sariling paggaling. Sinabi ng estatwang momya na mag-iiwan ng pilat ang sugat na iyon. Nagreklamo pa siya na hindi na raw siya makakapagsuot ng bikini. Nainis ang bida kaya nag-ipon siya ng mahika sa kanyang kamay. Umatake siyang muli, hindi na tinag ang babae at napansing sa tuwing tatama ang lason niya sa apoy ng bida, nagiging toxic na gas ito. Sabi niya, kapag natunaw na uli ang shield ng bida, siguradong malalason ito sa huli. Seryoso ang tingin ng bida at tinanong kung sigurado ba siya rito. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang skill na ignition ng apoy ng panahon at nagpalabas ng nagbabagang apoy sa kanyang mga kamay, na yanig sa takot. Ang estatwang mumya nang makita ang apoy na iyon. Isang malakas na pagsabog ang lumamon sa kanya. Nakakuha ang bida ng 400 experience points, pero nakita niyang buhay pa ang estatwang momya. Pero hindi na siya mukhang momya. Wala na ang kanyang buhok. Sa loob-loob niya, natutuwa siyang nalinlang niya uli ang bida. Gamit ang kanyang ilusyon. Nagbalak siyang magtago muna at maghiganti na lang kapag magaling na siya. Kahit hindi niya matalo ang bida, balak niyang ubusin ang iba pa nitong kasamahan. Pero bago pa niya magawa ang kanyang plano, isang mabilis na hiwa ang bumasag sa mga sungay sa kanyang noo. Nagulat siya at nagtaka kung may pang-anim na kalaban pa ba. Bigla namang may lumitaw na pulang kamay. Sa likuran niya, kay Pondi pala iyon na pinarusahan siya, may pampito ring kalaban doon. Natatarantang nagtanong siya kung saan galing ang mga taong ito, pero hindi na siya nakasagot, hinagis siya ni Pondi palayo. Gumulong siya na parang sirang laruan, habang sunog na sunog ang buong katawan, isang pulang hiwa ang humati sa kanya. Habang nasa ere, nakita niyang ibinuka ni Rark ang bunganga nito, at nilamon siya ng buo. Pagkatapos, sinampal ni Pondi si Rark. Pinagalitan niya ito dahil nilamon ang boss ng dungeon gayong balak itong gawing katulong ng bida. Inutusan niya itong iluwa agad ang nilalang. Sumunod naman si Rark at iniluwa ito, pinagmasdan itong mabuti ng bida. Nakita niyang humihinga pa ito. Samantala, si Pondi at ang iba pang mga demonyo, pati na ang korap na knight. At ang demonyong si Neta, ay umukod ng malalim sa harap ng bida bilang pagkilala sa kanilang Panginoon. Tinawag nila itong amo. Nagalit ang estatwang momya, at tinawag silang mga walang silbing basura dahil sa kanilang pagsuko. Para sa kanya, hindi dapat yumuyukod ang mga demonyo sa isang tao. Mas pipiliin pa raw niyang mamatay kaysa sumuko. Hindi na tinag ang bida, itinaas ang kanyang espada, at sa malamig na boses ay inutusan itong mamatay. Napasigaw ang estatwang momya. Pinanindigan niyang mas pipiliin niya ang kamatayan kaysa magpasakop sa isang tao. Isang mabigat na katahimikan ang namayani. Bumagsak ang sandata ng bida at tinapos ang kanyang buhay. Pero laking gulat ng lahat nang muling idilat ng estatwang momya ang kanyang mga mata. Bumalik ang kanyang buhok at mga sungay, isang demonyo ang lumapit sa kanya at kinumpirmang gising na siya. Tinawag siyang basura ng korap na knight, habang napansin naman ni Pondi na may bago na silang kasamahan. Ang nagbagong estatwang momya ay naging isa na sa mga demonyong lingkod ng bida. Habang tinititigan niya ito, naramdaman niya ang tindi ng aura nito. Dahil sa sobrang lakas nito, napayukod siya ng malalim at magalang itong binati bilang kanyang Panginoon. Sa harap ng bida ay lumitaw ang isang notification mula sa system. Level 7 na siyang adventurer ngayon. Ang kanyang skill na demon form ay nag-evolve na bilang Demon Nightmare. Ang bagong anyong ito ay hindi na kumukonsumo ng mana. Nagdadagdag ito ng 10% sa pinsalang ibinibigay niya, pero mas madali rin siyang mabawasan ng 10%. Ang pangalawang skill na nakuha niya ay tinatawag na Mana Amplification, na nagpapalakas sa kanyang abilidad sa labanan. Gumagana ito sa pamamagitan ng paggamit ng mas maraming mana. Ang pangatlo naman ay isang servant skill. Isa sa mga kakayahang ito, ang Venom Projection, ay gumagamit ng 127 mana para magbuga ng lason. Nagdudulot ito ng matinding pinsala at nilalason ang target sa anyo ng bala o laser beam. Ang skill na Venom Field ay gumagamit din ng 127 mana para gumawa ng lason na usok sa paligid. Ang usok na ito ay nakakalason at nagdudulot ng guni-guni. Pagkatapos ay kinuha na ng bida ang kanyang mga reward. Ang unang item ay Venom Tear, na ginagamit sa paggawa ng mga armas o gamit na may lason. Nakakatulong din ito para hindi agad mabulok ang mga bangkay. Ang pangalawang item ay isang maliit na supot ng mga magic or fragments na mahalagang materyales para sa pagpanday ng mga armas at kagamitan ng adventurer at maaaring pwede rin itong ibenta. Ang pangatlong reward naman ay ang Magic Blood Ore. Isa itong bihirang materyales
Mas madalas itong makuha sa mga boss kaysa sa pagmimina, pero mahirap pa rin itong makuha. Napunta naman ang eksena sa ating level 7 na demonyo, si Burner Pondi, na naramdaman na naman ang pagdaloy ng malakas na kapangyarihan sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa siya na lalong lumalakas habang kasama ang kanyang Panginoon, ang ating bida. Bigla namang tinawag ni Eileen ang bida, lumingon ito ng may pagtataka habang buhat-buhat sina Dove at Ding Feng. Sinabi niya na kritikal ang kalagayan ng dalawa. Inihiga niya sila at ipinaliwanag na naubos na niya ang lahat ng mga healing potion. Ginamit niya ang mga potion para sa mga baguhan, pero hindi nito kayang pagalingin ang malalalim nilang sugat. Pinakalma naman siya ng ating bida. Siniguro niya na siya na ang bahalang magpagaling sa kanila, humarap siya sa nadungisang maningning na kabalyero. Agad nakuha ng demonyo ang balak niya. Sinabi nito na hindi na kailangang ang kanyang Panginoon pa mismo ang kumilos. Idinagdag niya na ang kanyang tauhan na ang bahala rito. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng nakasisilaw na gintong liwanag para pagalingin ang mga sugatan. Napansin ng bida na muntik na palang mag-level up ang dalawa base sa kanilang karanasan. Kung nagkataon, agad sana silang gagaling ng buo sa sandaling iyon. Pagkapikit ng kanyang mga mata, napansin niyang nawala na ang mga tauhang gawa sa bato. Ang mga golem na lumabas kasabay ng boss ay tuluyan ng naglaho. Naalala niyang hindi naman niya ang mga ito inatake. Hindi niya sila ginalaw noong laban sa boss, kaya nagtaka siya kung nasaan na kaya ang mga ito napunta. Bigla namang lumapit ang babaeng demonyo na si Weeping Wrath habang umiiyak, at sinabing alam niya kung nasaan ang mga treasure chest. Inisip ng bida na baka may lamang mga bihirang magic ore, o kaya ay mga gamit ang mga chest na iyon. Sulit itong tingnan, samantala, pinagmamasdan naman ni Burner Pondi ang babaeng demonyo ng may pagdududa. Inisip niya agad na sinusubukan lang nitong makuha ang loob ng kanilang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakita ng katapatan. Para sa kanya, napakatuso nito. Tiningnan siya ni Weeping Wrath habang may nakakalokong ngiti sa mga labi. Habang nangyayari iyon, bumubuti na ang kalagayan ni Ding Feng. Nakita ng bida na mukhang maayos na ang kalagayan ni Ding Feng at Dove. Sa bagay, hindi natutubo ang mga naputol nilang paa at kamay, pero kahit papaano ay wala na sa panganib ang buhay nila. Nangako siya sa sarili na hahanap siya ng isang mataas na uri ng pari para pagalingin sila. Humarap siya kay Eileen at inutusan itong lumabas na. Inutusan niya itong ihatid sila sa labas at maghanap ng isang dakilang pari. Sinabi niya rin na huwag itong mag-alala sa gagastusin sa pagpapagamot. Tumango si Eileen bilang pagsunod. Para makasiguro, inutusan ng bida ang demonyong si Netahu na samahan si Eileen. Buong paggalang na sumunod si Netahu. Masusunod po, aking Panginoon. Matapos maayos ang lahat, umalis na ang bida kasama si Weeping Wrath. Nagtungo sila sa kabilang direksyon, inutusan niya ang iba pang mga demonyo na manatili muna sa kanyang demonic space at sumunod sa kanya. Bubuksan na nila ang mga treasure chest. Habang nangyayari iyon, nagkuyom ng palad si Netahu na may kasamang kontentong ngiti. Tuwang-tuwa siya na nakakuha na naman ng misyong mag-escort at determinadong patunayan ang sarili sa pagkakataong ito. Naalala naman ng bida si Jin, ang level 4 na adventurer na misteryosong nawala. Akala niya ay tumakas na si Jin sa simula pa lang ng laban, gayunpaman, ligtas naman si Eileen. Kasama si Netahu, isang level 7 na demonyo, wala siyang dapat ikatakot. Nakita naman natin si Eileen na pasan-pasan sina Dove at Ding Feng. Pinanood siya ni Netahu ng may kuryosidad, at tinanong kung bakit niya binalot ng tela ang unanong si Dove. Ipinaliwanag ni Eileen na natunaw ang buong baluti ni Dove, at hindi naman magandang makita siyang hubad. Nagkibit balikat lang si Netahu at sinabing bilang isang tunay na demonyo, hindi niya iyon maintindihan. Kahit sa mga nakaraan at kasalukuyan niyang buhay, hindi niya makuha ang ganoong klaseng pag-aalala ng mga tao. Para sa kanya, ang mga kakampi ay mga kagamitan lamang. Bakit mo pa poproblemahin kung may damit sila o wala? Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, biglang nagkabitak-bitak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Delikado. Agad na tumalon pa atras si Netahu sakto nang biglang bumukas ang isang patibong sa kinatatayuan niya. Habang umiiwas siya, may mga tanikalang biglang lumabas para subukan siyang igapos at piliting manatili sa lupa. Bago pa siya tuluyang mahuli, agad niya itong pinutol. Napagtanto niya na isang eksperto ang kanyang kalaban. Magaling ang kalaban niya sa mga ambush, gaya niya mismo. May lumabas pa na ibang mga tanikala para gapusin ang kanyang mga braso't binti. Sa pag-aalala, tinawag siya ni Eileen para tulungang putulin ang mga gapos. Pero sumigaw si Netahu na hindi kailangan ng tulong ng isang demonyo. Binalaan niya ito na mas bantayan ang kanyang likuran. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na figura ang lumitaw sa likod ni Eileen. Ang mga pulang mata nito ay nagniningning ng may masamang balak. Pinagpawisan ng malapot si Eileen sa takot. Naramdaman niya ang panganib. Si Jin pala iyon na may masamang ngiti habang naghahanda ng isang hindi malamang kapangyarihan. Bago pa ito makakilos, pinatid ni Netahu ang kanyang mga gapos at humarang sa gitna ng daan. Agad na sumugod si Juyin kay Eileen sa abot ng kanyang makakaya. Itinaas ni Juyin ang kanyang dalawang kamay, handa nang magpakawala ng isang teknik.
May nakakalokong ngisi sa kanyang mukha, sinabi niyang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Samantala, lumipat ang eksena. Sa pagbubukas ng isang treasure chest, kung saan tumambad ang maraming mga kristal, tinitigan ng bida ang laman nito, at napansing nakakuha siya ng isang bihirang magic ore. Namangha naman ang demonyong si Weeping Wrath sa kanyang matinding swerte. Ngunit biglang natigilan ang bida at lumingon sa malayo. Dahil sa pag-aalala, tinanong siya ng demonyo kung hindi ba siya nasisiyahan sa nakuha niyang dambong, at sinabing baka may mas magagandang kayamanan pa sa mga susunod na baul. Gayunpaman, itinuro ng bida ang isang direksyon at sinabing inaatake si Netanyahu at ang iba pa. Ipinagkatiwala niya ang mga natitirang baul sa demonyong si Weeping Wrath at inutusan itong makipagkita sa kanya sa pasukan ng dungeon. Matapos ang kanyang gawain, sumunod naman ang demonyo. Sa sandaling iyon, biglang naglaho ang bida at naiwan na lamang ang kanyang mga damit na humahampas sa hangin sa bilis ng kanyang pag-alis. Muling nagbago ang eksena. May mga tilamsik ng dugo sa sahig. Nakahandusay si Eileen, walang malay at balot ng dugo. Lumapit si Juyin kay Netanyahu, na ngayon ay napapalibutan na ng isang mapanganib at maitim na likido. Tinanong siya ni Netanyahu kung plinanong ba niyang harangin sila sa kaisa-isang labasan, at kung ano ang itim na sangkap na ito. Habang patuloy sa paglapit, ibinunyag ni Juyin na ito ang kanyang unique skill, ang Black Tar Trap na pinalakas ng magic, kaya imposibleng makatakas ang sinuman. Itinaas ni Juyin ang kanyang espada at ipinaliwanag na pagkatapos niyang tapusin si Netanyahu, mag-aabang siya para patayin ang amo nito, ang bida. Habang nakangiti ng masama, naisip niya kung ang bida ba ay mabibilang lang bilang isang share ng experience o kung mag-aambag din ba ang iba. Galit na binatikos ni Netanyahu ang kapangahasan ni Juyin na isipin man lang na saktan ang kanyang Panginoon. Pinagdudahan pa niya kung totoo bang level 7 na si Juyin, ngunit si Juyin, na may mapang-uyam ng ngiti, ay binaliwala ang akusasyong ito ng may kumpiyansa. Sinabi niyang bagamat kayang itago ang totoong level, halos imposible namang magpanggap na mas mataas ang level mo. Lalong tumindi ang kanyang nakakasakal na aura at ang kanyang anino ay nagpakita ng isang nakakatakot na figura. Tinanong niya si Netanyahu kung anong level ba sa tingin nito ang tunay niyang taglay. Sa takot ni Netanyahu, napagtanto niyang level 7 nga talaga si Juyin, isang bagay na inakala niyang imposible hanggang sa sandaling iyon. Ibinunyag pa ni Juyin na level 6 na siya noong sumali siya sa grupo, at nakakuha siya ng dagdag na experience mula sa boss na tinalo nila. Habang nakangisi, tinanong niya kung ano na ang nangyari sa mga stone golem ng dungeon. Doon naunawaan ni Netanyahu ang katotohanan. Nilayo ni Juyin ang mga alagad mula sa boss para patayin ang mga ito nang hindi makasama sa hatian ng experience. Habang nag-iisip si Netanyahu, tinawag niya ang kanyang Panginoon, umaasang narinig nito ang lahat. Ngunit papalapit na si Juyin sa kanya, habang ang espada nito ay naglalabas ng asul na liwanag. Siniguro niya kay Netanyahu na kahit wala doon ang kanyang amo, siya na mismo ang maghahatid ng kanyang mga huling salita rito. Sa mismong sandali na tatama na ang atake ni Juyin, ginamit ng bida ang kanyang skill na twin summon, reverse summon. Biglang naharang ang espada ni Juyin at lumitaw ang bida sa likuran ni Netanyahu. Nakitang naharang niya ang atake sa pamamagitan ng paghagis ng sarili niyang espada, isang nakakatakot na aura ang bumabalot sa kanya. Sinabi niya kay Netanyahu na narinig niya ito ng malinaw kanina lang. Pinagpawisan si Juyin at naisip na mayroon nga palang skill na kayang baliktarin ang pagsummon ng master. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang Radiant Corrupted Knight sa likuran ni Juyin. Habang iwinawasiwas ang espada, sumigaw ito, anong karapatan mong bastusin ang Panginoon? At inutusan itong mamatay. Ngunit agad na kumilos si Juyin at gumamit ng isang kakayahan na nag-trigger ng isang patibong. Isang haligi ng bato ang biglang lumitaw na nagpatalsik sa Radiant Corrupted Knight. Sinubukan ni Juyin na atakihin ang bida, ngunit mabilis na nag-backflip ang bida sa ibabaw niya at lumapag sa kanyang tabi. Paglapag niya sa lupa, na-activate ang isang patibong na kung tawagin ay Lover's Embrace. Mula sa labas ng patibong, sumigaw si Juyin na hindi pa rin daw nauunawaan ng bida ang sitwasyon. Inamin niyang hindi niya inaasahan na maiiwasan ng bida ang lahat ng patibong at direktang maisomon, pero sinabi niyang naghanda siya ng maraming traps. Lalo na para sa kanya. Doon itinaas ni Juyin ang kanyang kamay at sinabing ang kabaong ng Lover's Embrace ay sadyang ginawa para sa bida. Ginamit niya ang kanyang skill at biglang lumitaw ang maraming matatalas na tinik sa loob ng patibong. Lumapit si Juyin para suriin ang kanyang gawa at napansing walang lumalabas na notification ng nakuhang experience. Napagtanto niyang mas matibay ang bida kaysa sa inaasahan niya at malamang ay buhay pa ito. Sa sandaling iyon, isang pulang enerhiya ang lumitaw sa itaas niya. Bago pa siya makakilos, isang pulang sinag ng enerhiya ang tumama sa kanya na nagpatunaw sa paligid at naging abo at lava si Juyin. Habang nangyayari ang lahat ng to, nakasabit ang bida sa buntot ni Demon Being habang nasa himpapawid sila.
Sinabi nito sa kanya na sinunod niya ang mga utos at mas maaga siyang nag-summon. Tinanong ni Demon Being kung patay na ba ang kalaban. Pinagmasdan ng bida ang paligid at napansing dahil walang lumabas na notification ng experience points, sigurado siyang pain lang ang nakita nila. Lumipat ang eksena sa malayo. Biglang sumulpot si Zuyin mula sa isang malaking bato, isa palang disguise trap ang kinaroroonan niya. Habang bumabangon siya, naisip niya na hindi niya inaasahang magiging ganon katuso ang bida. Buti na lang, nakapaghanda siya agad ng substitution trap, kaya kampante siyang hindi ito malaking problema. Napansin niya na ang daan palabas ng dungeon ay punong-puno ng mga nakatagong bomba. Pero habang nag-iisip siya, may bigla siyang napansin. Biglang sumulpot si Rark mula sa lupa, at nang makita siya nito, natulala si Zuyin sa gulat. Sinenyasan niya itong tumahimik. Pero sumigaw si Rark kaya nabuking ang pwesto niya. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Demon Being sa itaas ni Zuyin. Tinitigan siya nito at sinabing, "Huli ka. Nagtatago ka pala ha?" Pagkatapos, ibinuhos nito ang apoy ng impyerno sa kanya. Muntik na si Zuyin doon. Kumaripas siya ng takbo papunta sa exit ng dungeon habang hinihingal ng malala. Naisip ni Zuyin na talagang sakit sa ulo itong si Demon Being. Napilitan na naman siyang masayang ang isa pang substitution trap. Sayang at wala siyang gamit na epektibo laban sa mga lumilipad, pero umaasa siyang ang mga tusok-tusok na patibong sa unahan ay makakapagpabagal man lang sa mga humahabol sa kanya. Habang tumatakbo, may napansin siyang dambuhalang anino sa itaas niya. Ang espada pala yun ng Corrupted Radiant Knight. Isang swang lang ng mahaba niyang talim, sabay-sabay na nag-activate ang lahat ng mga patibong. Nag-trigger lahat yun ng sabay-sabay. Tulala at napaupo si Zuyin, dun niya na-realize na buhay pa pala ang Demon Knight na yun. Kahit matapos ang matinding atake, mas malala pa rito, nalaman niyang gumamit pala ito ng AoE skill para sabay-sabay na pasabugin ang lahat ng traps niya. Bakas ang tinding takot sa mukha niya, wala na siyang oras para maglatag ng bago at wala na ring tsansang manalo. Isang bagay na lang ang pumasok sa isip niya, kailangan na niyang tumakas agad. Pero biglang may nagsalita sa likuran niya. Sinabihan siyang hindi na siya makakaalis pa. Nanlamig ang puso ni Zuyin. Si Crying Anger pala yon, ang Demon Mother. Inilabas nito ang kanyang poison skill, isang kulay berdeng nakalalasong usok na direktang tumama sa kanya. Nakakuha ang bida ng 415 experience points. Tinanong niya ang demonyo kung totoo ba ang notification na to. O baka guni-guni na naman. Sumagot ito na hinding-hindi niya siya lolokohin, at nahanap na raw niya ang tamang landas. Sumusunod na raw siya sa landas ng kasamaan. Sa sandaling yon, tiningnan ng bida ang bangkay ni Zuyin na naging kalansay na lang at wala ng laman. Sabi niya, oras na para ayusin ang lahat ng bongga. Nagbago ang eksena, si Zuyin, alalay na niya ngayon. Lumabas ang pangalan niya, level 7 na siya, at ang class niya ay Demon Hunter. Makikita siya kasama ang iba pang mga dating alalay na demonyo, at parang kabadong tumitingin-tingin sa paligid. Nang asar si Crying Anger at sinabing si Zuyin na raw ang bagong salta at magsisilbing scout nila. Dagdag pa ni Demon Being, simula ngayon, dapat kuya na ang itawag ni Zuyin sa kanya, pinagtutulungan siya ng dalawa sa asaran. Habang paparating ang bida, nakita niyang marami na silang naipon na mga demonyo. Naisip niyang oras na para magbigay ng mga gagawin, humarap siya sa Corrupted Radiant Knight at tinawag itong Argus. Inutusan niya itong gamutin si Eileen at ang iba pa, tapos dalhin sila sa pinakamalapit na ospital para sa mga adventurer. Pagkatapos nun, kailangang magpanggap nito bilang sibilyan para makahalo sa mga tao at manatili lang sa paligid. Yumuko si Argus bilang pagsunod. Tapos, itinuro niya sina Demon Being, Crying Anger, at Rark para bigyan ng kanya-kanyang misyon. Kailangan nilang mag-focus sa pag-farm ng experience points sa mga bagong dungeon. Diin niya, wag na nilang pansinin ang mga chest. Sayang lang sa oras ang mga hidden treasure at rare monsters. Ang priority ay experience points lang talaga. Sumunod agad si Demon Being nang walang reklamo. Sa huli, binalingan niya si Zuyin na halatang nanginginig na sa takot. Kitang-kita ang kaba sa bawat galaw nito. Pawis na pawis si Zuyin habang nakikinig sa paliwanag ng bida. Na kailangang bumalik sila ni Neta sa anyong tao at magbalik sa kani-kanilang guild. Dapat nilang sabihin sa mga boss nila na napatay na nila ang bida at ang mga kasama nito para hindi na ang mga ito mag-alala. Pagkatapos nun, mananatili silang infiltrator at ibibigay ang lahat ng mahalagang impormasyon sa kanya. Inamin ni Zuyin na napakatalino ng planong to. Sa sandaling yon, pinaalis na ng bida ang lahat ng mga demonyo at agad silang naglaho. Muli na namang nagbago ang eksena. Bumungad ang isang mabatong lugar na punong-puno ng mga pagsabog. May mga boses na maririnig kung saan-saan. May mga sumisigaw sa healer dahil hindi raw ito nagtatrabaho ng maayos, at sa tank dahil hindi nito mapigilan ng boss. Isang level 10 na wild boss pala ang kinakalaban nila, isang dambuhalang mammothman. Sinusugod ang isang grupong tumatakas. Isang babae sa kanila ang sumigaw na kung magpapatuloy ito, mauubos silang lahat. Ang lalaki. Sa harap, na may hawak na tungkod, ay nag-udyok sa kanilang tumakbo pa habang pinapakalma sila. Sinabing may mga high-level na adventurer na.
paparating para sumaklolo. Biglang nagbago ang eksena at tumambad ang isang mabatong lugar kung saan may aninong nakatayo. Unti-unti, naging malinaw ang anyo nito. Isa itong mandirigmang adventurer na level 10, miyembro ng guild ng Scorpion, pero hindi siya basta-basta. Siya ang pinuno ng guild, si Jai. Ang kanyang hitsura ay parang isang taong butiki. May mga asul na kaliskis sa kanyang katawan habang ang mahabang puting kapa ay humahampas sa hangin na nagbibigay sa kanya ng isang nakakatakot at tila misteryosong dating. Hindi kalayuan, isang babae, at isa pang adventurer ang nakatayo sa tabi ng isa't isa. Kinilala ang lalaki bilang si Zek. Isang level 9 na adventurer, buong gilas na nakatayo. Si Zek, hawak ang espada sa isang kamay at kalasag sa kabila. Habang kausap ang babae, sinabi niyang sa ganitong takbo, walang makakalabas ng buhay dito. Sumigaw siya na pagalingin siya at inutusan ang lahat na ibigay ang lahat para manatili siyang buhay. Ang babae, isang paring babae at level 8 adventurer, ay agad na ginamit ang kanyang kapangyarihan, pinayuhan niya si Zek na gamitin na agad ang kanyang defensive skill, at idinagdag na magsisimula na siya ng magic preparation agad-agad. Si Zek, bilang pagsunod, ay inilabas ang kanyang ultimate skill, ang matatag na kalasag, isang dambuhalang asul na kalasag ang lumitaw. Sa harap niya, na pumatong sa hawak na niya. Sinabi niyang nakatagal na siya ng isang buong minuto laban sa isang boss na kasing lakas nito gamit ang teknik na ito, kaya hindi siya mahihirapang tumagal ng 10 segundo ngayon. Pero ang level 10 boss, isang dambuhalang mammoth man, ay sumugod at sinalpok ang kalasag ng buong lakas, dahilan para magkadurog-durog ito. Nanigas ang mukha ni Zek sa sobrang takot, habang ang dambuhala ay paulanan siya ng isang suntok na sobrang lakas na tumilapon siya, at nadamay pa ang lahat ng mga kasamahan niya sa kanyang daan. Si Zek ay bumagsak sa isang bundok o sa kung anong malaking harang doon. Ang ibang mga adventurer na tulala ay bumulong na pinatay siya ng boss agad-agad. Tumulo ang pawis sa kanilang mga mukha, iyon na ang pinakamalakas na defensive technique ng mandirigma pero nawasak lang ito sa isang saglit. Dito na muling lumitaw ang anino ng Mammoth Man, na puno ng banta. Isang nanginginig na adventurer ang dumaing natapos na ang laban para sa kanila, pero biglang parang may napansin ang halimaw. Isang sigaw ang narinig. Dumating na ang pinuno ng guild ng Scorpion. Sa ibabaw ng isang talampas, nakatayo ng tuwid si Jai, ang kanyang matalim na tingin ay nakapako sa boss. Naglabasan ang mga sigaw ng kagaanan ng loob. Ligtas na sila. Sa isang napakalakas na talon, tumalon si Jai mula sa talampas, bumubulusok sa hangin sa bilis na hindi ka panipaniwala. Inihanda ng dambuhala ang kanyang suntok para tamaan siya, pero ginamit ni Jai ang kanyang teknik. Ang Supreme Gravity Fist ay naghanda ng isang suntok na may dambuhalang lakas. Nagbanggaan ang dalawang suntok na naglabas ng isang napakalakas na shockwave na tumangay sa buong paligid. Ang suntok ni Jay ay literal na nagpira-pira sa kamay ng mammoth at ang epekto ay kumalat sa buong katawan nito. Parang ang gravity mismo ang bumagsak sa kanya para durugin siya. Winasak ng shockwave ang lupa sa paligid na nagpalipad ng mga labi sa lahat ng direksyon. Ang dambuhala ay tuluyang nadurog, hindi nakapanlaban. Mula sa malayo, naghiyawan ang mga adventurer sa sobrang lakas ng suntok. Ang paring babae, na nag-aalala, ay lumingon sa isang kalbong lalaki at tinanong kung madadamay ba sila sa pagsabog. Pinakalma siya nito, at sinabing, sapat na ang layo nila. Pero habang nagsasalita pa lang siya, inabot na sila ng shockwave. Sinubukan pa niyang sabihin, na hindi siya mamamatay bago literal na madurog ang kanyang ulo ng isang invisible na puwersa, na pasigaw sa sindak. Ang paring babae habang sumasabog ang katawan ng lalaki, na nagkalat ng dugo sa lupa, sa takot, siya at ang iba pang mga adventurer ay nagtangkang tumakas, pero nahabol sila ng shockwave, at dinurog din sila. Ang paring babae, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ay sumigaw na ayaw niyang mamatay, bago siya tuluyang naglaho. Nang matapos ang lahat, nakatayo si Jai ng mag-isa. Sa gitna ng wasak na lupa, napapalibutan ng mga nagliliparang debris, na umiikot pa rin dahil sa epekto ng Supreme Gravity Fist. Sa gitna ng mga guho, isang maliit na bato ang gumulong bago ito natapakan ng isang paa. Si Juyin iyon. Pinagmasdan niya ang eksena at napansin na ang pinuno ng guild ay nananatiling kasing bagsik ng dati, baka mas malala pa sa kanya. Lumapit siya kay Jai, at sinabing talagang kahanga-hanga ito. Si Jai, na madilim ang mukha, ay nagtanong kung anong ginagawa nito doon at kung hindi ba ito natatakot na madurog din at patahimikin habang buhay. Sumagot si Juyin na ang pinuno ay isang mabuti at mapagmalasakit na tao at hindi siya nito sasaktan. Iminungkahi niya pagkatapos na maglabas ng pahayag na ang mga namatay na adventurer ay mula sa ibang guild, na illegal silang pumasok sa kanilang teritoryo, at nadamay lang sila sa pinsala ng laban kontra sa boss. Inisantabi ni Jai ang pakiramdam ni Jusai ay kalokohan lang ang ginagawa nito, kaya pinilit niyang alamin ang tunay na dahilan ng pagbisita ni Zuyin. Sumagot si Zuyin na may dala siyang magandang balita.
Ang may sala pati na ang kasabwat nito ay naitumba na. Tumalikod si Jusai, at sinabing ang ganoong walang kwentang detalye ay dapat kay Jutong ibalita at hindi sa kanya. Bahagyang yumuko si Zuyin bilang tanda ng pagsang-ayon, tapos nagtanong kung aalis na naman ba ng palihim ang guild leader. Gusto niyang malaman kung makikipagkita ba ito sa anghel. Biglang tiningnan ni Jusai ng matalim si Zuyin at ginamitan ito ng gravity technique. Dahil dito, napilitan siyang yumuko ng husto. Takot na takot si Zuyin habang nararamdaman ang matinding bigat na dumadagan sa kanya. Pinandilatan siya ni Jusai at binalaan na kapag nangahas pa siyang magkalat ng chismis, matatapos ang buhay niya gaya ng tumpok ng karne sa malapit. Habang nakaluhod pa rin, magalang na sumang-ayon si Zuyin. Maya-maya lang ay biglang naglaho si Jusai nang hindi man lang nagpaalam. Habang nakaluhod pa rin, bumulong si Zuyin na kahit nasa level 7 na siya, nagagawa pa rin siyang tapakan ng butiking may kaliskis na yon. Halata ang inis niya. Umaasa siyang mabilis na tataas ang level niya para malampasan na niya si Jusai. Kung wala na raw siyang gagawin, magfa-farm na lang siya ng experience. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa templo ng anghel. Doon ay makikita ang isang taong nakayuko sa harap ng gintong pinto at kinakausap ang Panginoong Anghel. Walang iba kundi si Jusai. Iniulat niyang napatay na ang nagpanggap na tagapagligtas 5 taon na ang nakakaraan at humihingi siya ng epic dungeon key bilang gantimpala. Isang boses mula sa likod ng gintong pinto ang nangutya sa kanya, sabay tanong kung bakit siya humihingi ng pabuya para sa isang napakasimpleng gaw. Ipinaalala sa kanya ng boses na siya na ang may hawak sa buong rehiyon na puno ng mga wild boss. Nagtaka siya kung bakit wala pa rin siyang sapat na experience points. Si Jusai naman, na nakayuko pa rin, ay nagsimulang magpaliwanag. Kapag ang isang adventurer ay umabot na sa level 10, hindi na siya makakakuha ng experience mula sa mga enemies na mas mababa ang level. Idinagdag pa niya na limitado lang ang experience na nakukuha sa mga kalaban na kapantay ang level, at bihira lang din lumitaw ang mga wild boss. Nagmakaawa siya sa anghel na maging mapagbigay, habang binabanggit ang lahat ng mahihirap na trabahong ginawa niya para sa kanila. Isang gugwardiya na nakabantay sa ginintuang pinto ang pinagalitan si Jusai dahil sa kawalan nito ng respeto sa anghel. Biglang may sumulpot na sundalo at itinaas ang espada para tagain si Jusai, pero bago pa tumama ang atake, isang boses ang nag-utos na tumigil ito. Huminto ang sundalo, pero ang ilang mga kaliskis ni Jusai ay nagkapira-piraso na dahil sa tindi ng atake. Ipinaalala ng boses kay Jusai na kung hindi siya napili para sa dungeon, siguradong naubos na ang buong tribo nila ng mga lizard. Tinanong siya ng babae kung hindi ba sapat ang pagiging pinuno ng isang maliit na guild. Tumayo si Jusai at tumango ng may paggalang. Napaatras ang sundalo, at napansin ni Jusai ang bakas ng ataking mintis sa likuran niya, ang ataking iyon. Bumaon ng malalim sa lupa. Umabot iyon hanggang sa mga bundok, patunay ng isang dambuhalang lakas. Naisip ni Jusai na kahit isa lang sa mga bantay na ito, kaya siyang patayin. Napagtanto niya na hindi pa talaga alam ang tunay na lakas ng anghel, at ang anumang paglaban ay parang pagpapakamatay na rin. Kaya naman, nagdesisyon siyang kumuha ng susi sa black market. Nagbago ang eksena at napunta sa isang madilim na lagusan. May isang lalaking nakatayo sa harap ng isang itim na portal. Siya ang bida. May isang lalaking nakamaskara ang lumabas sa portal, at tinanong siya kung nandoon na ba siya. Gusto nitong malaman kung bibili ba siya ng susi. Nag-confirm ang bida at nagtanong din kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang iyon. Iniwasan lang ng lalaking nakamaskara ang tanong at pinapasok siya sa loob. Pumasok ang bida sa itim na portal. Pagkapasok nila sa loob, ang bida at ang lalaking mukhang ninja ay napunta sa isang dungeon. Sa gitna nito, may isang malaking istruktura na hugis dome at napapalibutan ng mga mas maliliit pang domes. Ipinaliwanag ng lalaking mukhang ninja sa bida na pinayagan lang siyang makapasok dahil ipinakilala siya ni Zuyin. Nagbabala rin siya na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang labanan doon. May isang high-level na mage na nagbabantay sa kanila. Ang kahit katiting na gulo ay magbubunga ng matitinding parusa. Tinandaan naman ng bida ang babalang ito. Medyo naramdaman ng bida ang panganib sa boses ng lalaki, kaya naman nagpakita siya ng paghanga sa black market na ito. Ang galing ng pagkakatago nito sa loob ng isang dungeon para hindi matunton ng mga anghel. Sumang-ayon naman ang lalaking mukhang ninja. Sinabi niya na makakahanap doon ng mga bihirang kayamanan, lalo na ang mga dungeon key na kinakamkam ng malalaking guild. Tinanong niya ang bida kung pumunta rin ba siya para kumuha nito, dahil nabanggit na raw ito ni Zuyin sa kanya. Sa sandaling iyon, palihim na naglagay ang bida ng isang gold bar mula sa bulsa niya papunta sa bulsa ng lalaking mukhang ninja. Isang kilos na syempre ay napansin ng lalaki, inakbayan siya ng bida at inilapit sa kanya. Sabi niya, kahit na ngayon lang siya nakapunta rito, naiintindihan niya ng mabuti ang mga patakaran. Dinagdag pa niya na ang gold bar na iyon ay tanda lang ng paggalang niya sa organisasyon. Kahit unang beses pa lang niya rito, alam na alam niya ang mga rules. Sinabi niya na ang gold bar na ito ay isang simpleng regalo lang. Paraan to ng pasasalamat at umaasa siyang hindi ito magiging problema, kaya direkta siyang nag-abot ng pampadulas.
Mukhang nasiyahan yung lalaking mukhang ninja, nag-thumbs up pa siya at sinabing hindi pala baguhan tong kaharap niya. Matagal na siyang hindi nakakakita ng kabataang ganito kadiskarte. Sinenyasan niya ang bida na sumunod sa kanya. Inalok niyang ipasok na siya agad para hindi na kailangang pumila. Nakita nilang dalawa ang napakahabang linya ng mga adventurer sa harap nila. Habang nakatingin sa rami ng tao, napansin ng bida kung gaano karami ang naghihintay. Ipinaliwanag naman ng lalaking ninja ang sitwasyon. Lahat sila ay naghihintay para makakuha ng mga susi ng donjon, at sa kasamaang palad, talagang hindi maiiwasan ang pumila. Dahil mukhang baguhan ang bida, binigyan siya nito ng ilang libreng payo tungkol sa kung paano ba tumatakbo ang mga donjon. Sinabi niya na ang mga susi ng donjon ay kailangan lang para sa mga adventurer na level 10 pataas. Nahahati sa 5 kategorya ang mga donjon. Ang una ay ang mga normal na donjon na hindi na nangangailangan ng susi. Tamang-tama to sa mga nagsisimula dahil madali lang ang labanan, mumurahin ang mga gamit na makukuha, at maliit lang ang dagdag na karanasan o experience. Hanggang level 10 lang ang limitasyon dito. Kasunod naman ay ang mga advanced na donjon na kailangan na talaga ng mga susi. Mas mahirap na ng kaunti ang hamon dito at mas maganda ang mga makukuha, gaya ng mga mahiwagang damo at mamahaling bato. Sa mga susi na level 1, mababa pa rin ang nakukuhang karanasan at hanggang level 20 lang ang limitasyon. Ang ikatlong kategorya, ang mga epic na donjon, ay balanse ang hirap at gantimpala, at may maayos na mga kagamitan. Kailangan dito ng mga susi at may mga labanan laban sa mga boss na nagbibigay ng mas malaking experience sa mga manlalaro. Kapag natapos ang mga ito, makakakuha ka ng mga epic na susi na level 1, at ang maximum na level para sa mga donjon na ito ay 30. Ang mga high-level na adventurer ay madalas bumubuo ng mga team para tulungan ang mga bago sa paghahanap ng mga pambihirang gamit. Kahit maliit na pagkakamali ay pwedeng ikamatay ng mga veteranong manlalaro. Pagkatapos nito, nandyan naman ang mga legendary na donjon. Punong-puno to ng mga mahiwagang yaman at experience, galing man sa mga boss o sa mga ordinaryong halimaw. Pero sobrang hirap nito. Kahit ang mga bihasang team na mas mataas pa ang level kaysa sa donjon ay madalas na hindi na nakakabalik. Nagbibigay ang mga donjon na ito ng mga legendary na susi na level 1 at ang hangganan ng level ay 40. Tinanong ng bida ang lalaking ninja kung kapag ba natapos ang isang legendary na donjon na level 40, mag-evolve ba ang susi. Kinumpirma ng lalaki na aakyat ang level ng susi sa 41. Itinuloy pa ng bida ang kanyang mga tanong. Inisip niya kung pwedeng magtuloy-tuloy ang pag-level up ng susi nang walang tigil kahit lampas na sa 40. Ipinaliwanag ng lalaking mukhang ninja na wala pang nadidiskubreng donjon na lampas sa level 40 hanggang ngayon. Dahil dito, hindi na magagamit ang susi na level 41 na talagang nakakainis para sa mga eksperto. Bahagyang pinagpawisan, tinanong ng bida ang tungkol sa ikalimang antas ng donjon. Seryosong sumagot ang lalaki. Wala pang sinumang nakabalik ng buhay mula sa isang donjon na infernal ang level, kaya iminungkahi niyang huwag na itong pag-usapan pa. Nanahimik na lang ang bida habang pumapasok sila sa bahay subasta. Nagsimula na ang tagapagsubasta. Hinarap niya ang mga nagtitipong adventurer at buong kumpiyansang inanunsyo ang simula ng bentahan ng mga susi ng donjon. Sinabi niya na ang unang item na isusubasta ay isang advanced na susi ng donjon na level 10. Ang panimulang presyo ay 1,000. Isang adventurer ang mabilis na nag-alok at mabilis ding tumaas ang mga taya. May nag-alok ng 70,000 na sinundan naman ng 80,000 mula sa isang misteryosong babae. Siya ang demonyong lola na simbolo ng galit habang umiiyak. Pinagmasdan siya ng lalaking ninja na na-curious sa itsura niya. Palihim siyang ipinatawag ng bida gamit ang kanyang kapangyarihan. Habang nagpapatuloy ang subasta, sinisiko ng palihim ng lalaking ninja ang bida at sinabing 100,000 na siguro ang magiging huling taya. Ang kabuuang kikitain sa ganoong donjon ay halos hindi lalampas sa 200,000 at kailangan pa kasing bayaran ang mga katulong. Sumagot ang bida na wala siyang balak tumaya. Napansin ng lalaking ninja na level 7 pa lang siya. Tinanong niya kung balak ba nitong itaya ang buhay niya sa isang epic na donjon. Sa sandaling iyon, may naglakas loob din sa wakas. Nag-alok ang mamimili ng 100,000 para sa susi. Binati ng tagapagsubasta ang nanalo, at hanga siya sa matapang na pagtaya na ito. Pagkatapos ng transaksyon, 2 adventurer ang lumapit sa nanalo. Ang isa ay nag-aalok bilang assassin at ang isa naman ay mage. Gustong-gusto nilang bumuo ng team. Naisip ng lalaking mukhang ninja ang tungkol sa mamimili. Sabi niya sa sarili na halatang mapapasubo sa lugi ang mamimili. Muling nagsalita ang tagapagsubasta. Inanunsyo niya ang pagbebenta ng mga huling advanced na susi ng donjon hanggang sa maubos ang lahat. Pagkatapos, nang may pananabik, pumunta na siya sa pinaka-highlight ng bentahan. Isang epic na susi ng donjon na level 10 na may panimulang presyong 2,000. Nagbubulungan ang mga tao. Para sa iba, napakamahal ng presyo, pero para sa iba naman, naisip nila ang yaman na pwedeng makuha sa Lautar. Habang ang ilan ay nagdududa dahil sa hirap nito,
lalo na't sariwa pa ang mga balita tungkol sa mga nabigong grupo. Habang maingay ang lahat, may sumigaw ng bid na 500,000. Si Juhai yon, ang kilalang Scaly, ang walang awang lider ng guild na Scorpions. Humanga ang mga tao, pero alam din nilang kasing tindi ng yaman niya ang kanyang kalupitan. Marami ang naniniwalang walang mangangahas na tapatan siya, lalo na't protektado siya ng mga makapangyarihang anghel. Ang lalaking mukhang ninja ay lumingon sa ating bida at sinabing para makapasok sa isang epic dungeon, kailangan mo ng lakas na. Katulad ng kay Juhai. Kitang-kita naman sa mukha ng bida ang paghanga, biglang bumalik ang eksena. Sa nakaraang pag-uusap nila ni Juyin, kung saan binalaan niya ang bida na dadalo si Juhai, ang guild leader, sa auction na ito. Nang tanungin ng bida kung kilala ba siya ni Juhai, sumagot si Juyin na malabo. Itong mangyari. Pinapasa lang daw ni Juhai ang lahat ng trabaho, at hindi siya mamumukhaan nito kahit magkaharap pa sila. Nagtanong.